Praise God! Kamusta ka po ngayong araw na ito? Excited ka ba sa magandang gagawin ng Panginoon sa araw na ito? Welcome po sa ating araw na pagpapala. Dalangin ko na sa araw na ito, ikaw ay nakangiti. Amen po. Ikaw ay nagagalak at ikaw man ay naubusan na ng lakas. Amen. Ito po ang araw na tayo po ay palalakasin ng Panginoon at bibigyan niya ng kagalakan sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon. Sa araw na ito, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O God. Salamat, Lord, na ang kagalakan namin ay hindi na uubos, Panginoon, O God. At sa araw-araw, Lord, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Hindi lang, Lord, sa isang sitwasyon, bagkus, Lord, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, ang joy namin, Lord, ay nanggagaling sa inyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for ministering to us ngayong araw to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Napakasarap po pag-usapan yung salitang joy. Amen po, o kagalakan sa ating mga buhay. Alam niyo ho, kapag pinag-usapan natin yung word na joy, ito po yung nagkakaroon tayo ng excitement. Amen po, sa ating mga buhay, sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Yung pagkagising mo pa lang sa umaga, excited ka nang pumasok. Amen po ba? Sa eskwelahan, amen, or sa trabaho, o sa ano pa mang bagay na ginagawa mo, o yung mga routine mo. Amen po. Nagkakaroon tayo ng excitement. Amen po. Pero pagdating kaya kay Lord, excited ka pa ba? Alam nyo ho, ikaw lang at ako lang ang makakasagot yan. Pero dalangin ko na habang ikaw yung nanunood ng broadcast nito, ay nanunumbalik ang kagalakan mo para kay Lord. Kung napagod ka kahapon, ngayong araw na to, pagkagising pa lang itong mensahe na to ang magpapalakas sa iyo at magbibigay sa iyo ng kagalakan na galing sa ating Panginoon. In Psalm 16 verse 11, sinabi po ng Panginoon na you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sa Tagalog, itinuturo ninyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling nyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Napakasarap po ng mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat na patungo ang buhay natin sa kasiyahan at sa piling ng ating Panginoon ay makakamtan natin ang ligayang walang hanggan. Unlimited joy. Amen po. Ang tao ngayon ay sanay na sa kumakain sa isang buffet or kaya sa mga unlimited food or sa mga nakasanayan na natin na mga pagkain na parang walang katapusan kung kakain tayo. Pero pagdating ba kay Lord, yung kagalakan mo may katapusan, pero paalala ng Panginoon, sa Kanya walang hangganan. Amen po. Ang Kanyang pag-ibig at ang ligayang pwede nating maranasan sa araw-araw. Pagkagising po ba natin sa umaga, amen po, ay iniisip na po ba natin na Lord, salamat, ready na akong lumakad sa kalooban mo ngayong araw na to, or baka naman nawawala na unti-unti ang sigla mo. Alam niyo ho, nasa panahon na to, dalangin ko na yung apoy na yun, amen po ba, ay patuloy na maglihab, amen po, maging on fire, amen po, at hindi lang basta maging routine na lang yung pananalangin natin, amen po ba, parang tingin natin sa pagbabasa natin ng Bible, parang obligasyon na lang, kaya minsan, na kahit ginagawa ho natin ito, parang tayo po ay walang ka-joy-joy, or kaya parang nasanay na rin tayo na i-upload tong broadcast na to, parang itong oras na to, meron ng araw-araw na pagpapala, meron ng episode, pero habang nanonood ka siguro ngayon, nakasimangot ka, huwag naman sana. Amen po. Dalangin ko na masaya ka nanonood ng magandang mensahe ng Panginoon ngayong araw na to. O kahit dati, naalala ko po kapag tayo po ay nasa panahon na sobrang in love sa ating Panginoong Diyos, na kahit simpleng worship lang, talagang yung lyrics ng kanta, amen po ba, o lyrics ng praise song, talagang ninanamnam natin kahit nga minsan wala tayo sa todo, napapaawit tayo. Pero ang tanong ko ngayon, amen po ba, ganun pa rin ho ba yung ating nararamdaman at ating pagkauhaw sa presence ng ating Panginoon? May joy pa ba? Amen po ba? Na kahit meron tayong mga worship songs or praise songs na pinapatugtog sa ating mga buhay o pinapakinggan sa mga oras na to, ganun pa rin ba ang
agos ng presensya ng Panginoon sa iyong buhay, or kaya nakasanayan mo na, alam ko na yan eh. Kinanta na yan. Kilala ko pa nga yung composer. Kilala ko pa nga kung sinong kumanta niyan eh. Amen po ba? Hindi. Amen po. Kapag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, lagi tayong sabik, laging may kagalakan, at lagi tayong napapasaya ng mga bagay na ito. Amen po. Or kaya, tayo po sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, alam ko po na kaya nating tapusin, amen po, sa isang taon ang Bible, amen po. Pero habang tayo po ay tumatagal kay Lord, nandun pa rin pa ba yung kasabikan natin na, ay, nabasa ko na to, amen po, pinapaalala ulit sa akin ni Lord na itong araw na to, ito ang panghahawakan ko. O baka yung kagalakan mo wala na katulad ng dati na, nabasa ko na to, katulad din to nung last year, na nabasa ko na mensahe ng Panginoon, parang paulit-ulit na lang. Huwag naman din po sana. Alam niyo, ang kagalakan ng Panginoon ay hindi lang po enough, kundi ito po ay full. Amen po. Ito po ay nagbibigay sa atin ng fullness of joy, not just happiness, hindi lang kapayapaan, pero fullness. Amen po. Ito po ay punong-puno na pagpapaalala sa atin na ang kagalakan ni Lord ay pwedeng mag-umapaw sa ating mga buhay. Bigyan ko po kayong 3 bagay para mas lalo po pang mag-umapaw ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Una, balikan mo ang first love mo. Yung balikan mo yung mga first love moments mo kay Lord. Amen po ba? Yung paano ka nakaranas ng biyaya ng Panginoon sa mga nakaraan. Yung mga pagpapaalaala sa iyo ng Lord na hindi kanya iniwan, hindi kanya pinaway. Yung mga answered prayers mo, yung mga victories mo, yung mga testimonies mo sa mga nakaraan. Hindi ba yun first love moments natin kay Lord? Amen po ba? Mag-journal ka ulit. Amen po. Balikan mo yung mga bagay na ginawa sa ni Lord. Huwag kang naghahanap ng mga bagay pa na hindi pa ginagawa ni Lord. Amen po. Balikan mo yung mga bagay na ginawa na ni Lord para mas lalo kang maging excited sa mga bagay na inaantay mo mga panalangin. Amen. Katulad nga na sinabi ng Lord in Revelation chapter 2 verse 5, do the things you did at first. Gawin mo ulit yung mga bagay na ginawa mo nung unang mga panahon at mga panahon na ikaw ay sobrang sabik at sobrang masaya sa piling ng ating Panginoon. Amen po. Huwag mong alalahanin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Alam niyo ho, ang alalahanin ay hindi ho nauubos yan. Amen po. Pero ang pangako ng Panginoon ay laging lubos-lubos sa ating mga buhay. Pangalawa ho, feed your spirit daily. Kung gusto mong mag-umapaw at gusto ho natin mag-umapaw ang kagalakan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, feed your spirit daily. Ikaw po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, ang Bible po, it is our lifeline. We hear the word of the Lord every day. Amen po ba? We hear the direction of the Lord. We hear the promises of God. At doon pa lang, habang naririnig po natin ang boses ng Panginoon sa ating mga buhay araw-araw, hindi talaga tayo mauubusan ng kagalakan. Amen po. At pangatlo, surround yourself with people with the same faith. Kailangan meron kang mga tao na sa paligid mo na kaparehas mo ng pananampalataya. Yung mga tao din na lagi ding excited sa piling ng ating Panginoon. Yung excited din umattend ng church, excited magpa-disciple, excited mag-disciple, excited umattend ng care groups or ng mga Bible studies. Amen po ba? At excited na gawin ang kalooban ng Panginoon kapag ikaw po ay nasa isang lugar na kasama mo ang mga taong hindi rin naglilingkod at hindi rin on fire sa Panginoon. At yung alam mong mga taong malulungkutin, ay naku po, ako na po magsasabi sa inyo, ganun din po ang mangyayari sa ating mga buhay. Mahahawa tayo, pero kung lahat tayo masaya, amen po ba? At tayo po ay laging on fire, amen po, para kay Lord, ay naku po, surely, 100%, amen po, tayo pong lahat ay magkakaroon ng kagalakang nag-uumapaw sa ating Panginoon. Kaya I pray po today, tayo po ay patuloy na pasayahin ng Panginoon, palakasin ni Lord. Amen. Kahit tapos na po itong broadcast na ito, patugtugin mo na yung favorite worship song mo para kay Lord. Itaas mo yung kamay mo. Amen po. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Hindi natin kinakaya kahit tayo po ay nasa loob ng bahay. Hayaan po natin yung atmosphere sa loob ng bahay po natin ay punong-puno ng presence sa ating Panginoon. Punong-puno ng joy. Punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng
excitement para sa ninanais natin na gawin natin para kay Lord. Kaya I pray po today na Lord, ang prayer po natin, ibalik mo, Panginoon, yung excitement ko para sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Lord, yung joy, Panginoon. Ibalik mo, Lord God, yung fire na gusto ko laging lumapit sa iyo, Panginoon God. And fill me again, Panginoon God, ng mga bagay na ninanais mo mapangyari sa aking buhay. Fill me with your word, O God. Fill me with your presence, O God. Fill me with your promises, Panginoon. At alam ko, Panginoon, O God, sa araw na to, hindi lang sa araw na to, pero habang buhay, Lord, magagalak kami sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa araw na to. At salamat, Lord, sa inyong magandang gagawin sa mga bagay pa na inaantay namin, Panginoon, na hindi pa napangyari. At alam namin, Panginoon, araw-araw, Panginoon, sa mga bagay na kami, Panginoon, O God, ay patuloy na nananampalataya. Alam namin, Panginoon, ang kagalakan namin ay hindi mawawala. Lord, let there be answered prayers today. Let there be miracles today, O God. Let there be salvation, O God. Let there be household salvation, Lord. And let there be breakthrough sa araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At dyan po, nagwawakas ang ating araw-araw na pagpapala. God bless you. Bye-bye.